Discuss na natin yan, annual registration fee. Okay. Ngayon, books. Kagaya ng ibang negosyante, professional, kailangan natin mag-record, di ba? Ito ang gagamitin natin. Cash Receipts Journal, ito yung pinagbabasihan natin ng Statement of Contributions. Cash Disbursement Book, ito naman ang pinagkukunan natin ng mga ginastos natin during the campaign. So, yan, Cash Receipts Journal and Cash Disbursement Book, ipaparegister natin yan sa baba. Okay? Napipicture niya yan, libro? Okay. Yes. Minsan may kulay blue niya, yung simplified. Alam mo, Christmas na kasi. Dito tayo. Okay. Issuance of OR. Lahat ng na-receive nyo sa statement of Cash Receipts Journal, kailangan natin resibuhan. Okay? Yung OR, pag may donor, ibigay natin yung original, yung duplicate, siyempre sa inyo as evidence. However, kung hindi, ayaw nyo na magpagawa ng 80 ng yung talagang sa inyo, with 18B, mayroon kaming temporary receipts dyan, BPR. Parang BIR, provisionary, BIR printed receipts. 50 pieces lang yan. So after nyan, hindi na kayo makakabili. One time lang yun. Kaya kung more than 50 transactions yung iniisip niya, magkamadala kayo with 80. Okay. Bakit may income tax? Kasi nga negosyante na kayo, di ba? For a time being, as professional. Ano ba ang ita-tax dito? Di ba may mga campaign period, may mga campaign, ano kayo, funds? Wala? Wala? Bawal? So, isipin na lang natin na meron. Wala. Dahil sa 7 na ito. But in reality, wala. Pero halimbawa meron, kung halimbawa meron, at during the campaign period, hindi mo naubos. Diba? Yung unutilized na portion ng campaign funds, yung hindi naubos, yan ang magiging income mo. At i-declare mo siya sa income tax return. Pag ikaw ay dati ng negosyante, nagpa-file ka ng 1701, tama? So doon mo siya ilalagay. Pag ikaw naman ay empleyado, ngayon ka lang naging professional dahil sa election, i-declare mo siya sa 1700. Okay? Form 1700. Pag ikaw naman ay walang trabaho, pero naging professional ka, dahil sa election, i-declare mo yung unutilized na yun sa Form 1700. So yan ang ibig sabihin. Any candidates or political party list group, whether winning or losing, who fails to file with COMELEC the statement of contributions and expenditures required under Omnibus Election Code shall be automatically precluded from claiming such expenditures as deductions from the campaign contribution, making the entire amount directly subject to income tax. Naintindihan? Okay. So, pag yung halimbawa, isipin nyo na lang, may contribution kayo. Pero, hindi nyo na-declare, hindi nyo na-file, COMELEC, no? Yung entire yun, kahit nagamit nyo yun, pero hindi mo na-declare,
yung entire na amount na yan will be subjected to income tax. Okay? Donor's tax. Para ito doon sa mga sa mga nag-contribute sa inyo. Okay? Sabi. Okay. Batasan Pambasa Bilang 81 and the final paragraph of Section 13 of RA 7166 provides that contributions in cash or in kind to any candidates, political parties, or party list groups duly reported to COMELEC are exempt from the imposition of donor's tax. Diyan lang yan sa slide yan, exempt. May karugtong kasi yan eh. Yung karugtong ito. It is hereby emphasized that only those donations, contributions that have been utilized is spent during the campaign period as set by the COMELEC are exempt from donor's tax. Okay? So, dapat gamitin. Donations made by corporation, okay? Hindi kayo dito pang national level. Withholding of taxes. Income payments on the purchase of goods and services as campaign expenditures will be subjected to 5% withholding tax. Ano kaya ito? For example, media, printing jobs, talent, entertainment, rentals of both real and personal properties. So, okay na? Pag ano kayo ng artista, yun. The 5% creditable withholding tax shall be filed and remitted not later than the last day of the month following close of the quarter during which the withholding was made. Yung withholding tax kasi ngayon, quarter nila. Pero may monthly pa rin 0619E. Okay? Ibabayad natin yan sa bangko ha. Meron din dito sa RCO namin, sa collection. Bakit? The payer withholding agent who may be an individual candidate, a political party or party list group, or any juridical entity is further required to file the following on or before March 1, following the year of election. Ano ito? Yung annual ito, annual information return para daw sa may mga sa mga withholding agents. Okay? Okay. Dahil may books kayo, may resibo kayo, kailangan nyo i-preserve yan ng at least 3 years. Huwag yung dahil talo ka, susunugin mo yan. Huwag. Kailangan mo yan. Baka naman in the future, mag-file ka ulit, pwede mong gamitin yun. Uli yun. Hindi ka na bibili. Tago mo lang. Okay? Okay. Post-election, statement of contributions and expenditures to COMELEC and the concerned RDO. Bakit ano? Sabi, mag-submit kayo after 30 days. Hindi lang sa COMELEC, pati kami isisi nyo. Pero huwag nyo kaming sisihin. Okay? CC. Copy for this. Okay. The registration of individuals in their capacity as candidates shall automatically end 10 days after the deadline of the filing of the BIR Form 1601 EQ following the day of the election.
Yung sinasabi ko, 10 days after ng election, kung ano ka, bago ka mag-apply o bago ka mag-register sa amin, babalikan. Paka-file mo niyan. Okay? So, no worry. Ay, naku, ito pinakaayaw natin penalties. Yan. Pag hindi nyo ginawa yung registration at hindi kayo nagpagawa ng resibo, hindi kayo nag-withhold, yan, i-incur tayo ng penalties. So, let's get rid of that. Let us avoid penalties. Mas ano naman, madali naman mag-file eh. Kung wala ka namang i-withhold, di ba? File ka lang, zero. I-submit mo lang through EBIR forms. Hindi ka na pupunta dito sa amin. Doon ka sa bahay mo, may internet ka lang. I-click mo, pumunta ka sa website ng Bureau of Internal Revenue. Click mo yung EBIR, i-download mo, fill up ka ng withholding tax form, submit mo. Walang isang kusing na igagastos mo sa bahay ka lang. So walang bayad yun. Pero pag lumipas yung due date noon at hindi ka na file, yun, mag-i-incur tayo ng penalties. Ha? So, okay? Okay na. Sabi ni Roald Dahl, somewhere inside of all of us is the power to change the world. Maybe this election will help. You will help the your barangay to change from the present condition to a better one. So, new direction daw, sabi ni Sir. Dahil liko-liko ba, Sir? I-straight mo lang, Sir. No? Okay, with that, the seminar, I think, is over. And we will take questions. Okay, gusto ko lang i-recap sa inyong lahat para maintindihan nyo yung importansya yung libro na alam nyo yung libro, di ba may dala-dala kayo? Pakitas mo yung may libro dito. Yan, itong libro na ito. Dalawa ito, yung may pera. Dalawa ito ito yung para sa tinanggap at ginastosan. Kaya nga ang tawag natin sa COMELEC is SOSE, di ba? Statement of Contribution and Expenditure. Tuwing kayo makakatanggap sa mga kaibigan nyo, supposing lang, pera, iisuhan nyo siya ng resibo. Hindi nyo na kailangan magpa-imprenta ng resibo dahil may nabibili tayo sa baba na resibo, pansamantala lang yon. Ang presyo yata doon is 37.50. 55 pesos na tumaas na kasi tumaas ng gasolina. 55 pesos. Kayo pa nakabili na lahat ng resibo? Okay, binentahan kayo. Yung mga wala, pwede kayo mamaya pumunta doon sa baba, pero dahan-dahan lang kasi iilan lang po yung tao natin doon. Alam nyo, sa totoo lang, sa dami natin nag-rehistro, naubusan pati kami ng team na iiso sa inyo. Kaya ang dami pumunta dito na wala pang team kasi yung system namin hindi na makapag-generate ng team. Okay? So, tuwing tatanggap tayo ng pera, resibuhan ninyo. Isulat nyo doon sa cash receipts book, yung isang libro. Tuwing tayo'y gagastos, isulat nyo na kaagad sa libro doon sa cash disbursements book. Ano yung bubuwisan natin? Sabi kanina ni Cass natin, ang bubuwisan natin lahat ng mga expenses natin, yung ginastos natin sa pinamigay natin na t-shirt. Bawal na. Okay, yung binayad natin sa sumasayaw tuwing kayo nagkakampanya, bawal.
Doon sa mga pampleta o leaflets. Doon sa pinagawa natin, pwede bang social media? Bawal din. Tarpaulin, pwede. O, yung tarpaulin, doon. Yun, kaltasan nyo na kaagad ng 5% yan at i-remit nyo sa BIR on the 10th day of the following month. Okay, ano ngayon? September 19. Okay, supposing lang, nakapaggastos na kayo. Ang binayad nyo, 1,000 pesos. Ay, ang kontrata pala 1,000 pesos. Magkano yung dapat yung kaltasin doon? 50 pesos dahil yun yung 5%. Ang ibibigay nyo na lang sa kanila is 950. Okay? Maliwanag tayo doon. Ano ang gagawin nyo sa 50 pesos? Babayad. Ibabayad nyo ngayon sa BIR using the BIR form 5%, 1,600. 06 0619E. 19E. 0619E. Okay? Yon. Pag naipon nyo yan, para sa buwan na lahat ng gastusin nyo, minsanan nyo lang i-remit yan sa October 10. On or before. Okay? Okay tayo. Pwede ba ako mag-remit before October 10? Pwede. Pwede ba ako mag-remit after October 10? Pwede pa rin, pero May may penalty na. penalty. Gets tayo? Yes. Ha? Maliwanag yun. Maliwanag. Ha? Maliwanag sa inyo. Okay. Doon sa COMELEC, magkano ang inalat para sa isang botante na amount? 5 pesos. Alam nyo na po ba ilang botante sa iyong barangay? O supposing may 1,000 botante. Ang allowed lang kayo gastusin is 5 pesos per... 5,000 pesos. Gaano, saan pupunta yung 5,000 pesos? Na pang kampanya ninyo? Baka gasolina, kulang pa. Yes. Okay? Alam naman natin, off the record hindi naman nasusunod yung 5 pesos talaga. Okay? Okay. Ngayon, ang worry ninyo, ito yung worry ninyo. Paano kung nagdeklara ako sa BIR na gumastos ako ng 50,000? Ang laki. Disqualified. Pero sa katotohanan, Hindi. gumagastos tayo ng milyon. Gumagastos tayo ng milyon. Ano yung pinakamagandang gawin ninyo pag ganon? Actually sa BIR, sa BIR, okay lang yun. Pero, huwag nang gagaling yung perang gagastusin sa inyo. Yung nag-donate, sabihin nyo na lang, Sir, pwede ba ikaw nang magpagawa ng tarpaulin na yung halaga na 100,000? Sana yung mag-withhold sa inyo. Dinonate lang naman sa inyo, tarpaulin na, hindi naman pera eh. Tama? Tama ba ako? Pwede nyo gawin yun. Pero wag lang yung nanggaling yung pera sa inyo para gumastos kayo ng mahigit 5,000 piso. Kasi pag nasilipan kayo ng COMELEC at nasilipan kayo ng kaaway nyo, disqualification or perpetual disqualification to hold any public office. Gets? Yes. Gets nyo lahat yun? Naintindihan ninyo? Yes. Kaya hindi ko na makakarinig na magtatanong doon. No? Okay. Ngayon, eto ngayon. Dito sa BIR, yung mga obligasyon nyo dito, alam nyo na kung kailan kayo pupunta dito. Natapos na kayo lahat ng registration, right? Sino pa ba hindi tapos mag-rehistro? Ba, dami nyo pa. So, may pila pa kayo sa 6th floor, pipila pa kayo. Pagpasensyahan nyo na po dahil iilan lang po yung tao natin dahil sa aming plantilla dito, hindi ganun karami. No? At kayo nagdadagsahan, huwag na tayo magreklamo, ginagawa namin lahat ng paraan para ma-accommodate kayo lahat before na mag-end itong registration po ninyo. Gets po tayo? Yes. So maintindihan. Ngayon, yung nag-donate sa inyo,
dapat ba siyang magkaltas? Okay, ang sinasabi ng batas are political candidates and campaign contributors. Yan. So, binigyan kayo ngayon ng tarpaulin, halaga 100,000 piso. Kailangan nyo nagbigay sa inyo, magkaltas din ng 5% doon sa tarpaulin na binigay ninyo. Naintindihan nyo? Yung 1,000 kanina, kakaltasin niya 50 pesos. Yung nagbigay. Ang pinaparehistro po namin dito are also campaign contributors. Hindi lang po kayo. Gets? O, alam nyo na yung remedyo para hindi kayo gumastos ng 5,000 pesos. Tinuturuan ko na kayo. ha? Oh, kasi sa totoo lang naman, ano ang 5 piso, di ba? What is 5,000 pesos? Baka paglabas nyo lang dito, nakagastos na kayo. Magkano yung registration fee? Magkano yung pamasahin pumunta dito? Naggasolin? Paano kayo mga pangana? Tayo na lang kayo sa monumento sa Rizal. Tumatakbo akong kagawad ng barangay 989. Duto nyo ako. Ganun na lang gagawin. No? So, naintindihan natin lahat yun. Ha? Yes. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami pang mga nakapila sa baba gusto mag-seminar dito. Ang gusto namin, bago kayo malis dito, naintindihan nyo na. So, the submission of the SOSE is how many days after the election? 10 days. Ang gagaling ninyo. Pag nagsose kayo, nagsubmit na kayo, siguraduhin nyo na tama yung withholding tax na nai-remit nyo doon sa mga campaign expenditures. Nagtutugma dapat yon bago kayo mag-submit ng SOSE ninyo na i-remit nyo na yung 5%. Yes? Yes. Alam ko naman ang laman ng libro nyo, hindi lalampas ng expenditures nyo ng tigli 5,000. What is 5,000? 5%? 50 pesos. 250 pesos lang, di ba? 250 pesos lang. Hindi naman kayo pwede magdeklara na mahigit doon eh. Tama ba ako? Kung ako sa inyo, advance nyo na, bayaran nyo na, tapos na obligasyon nyo. Di ba? Pero yung mga nag-contribute sa inyo, doon sa campaign donation na linagay nyo sa libro, yung cash receipts disbursement book, siguraduhin nyo na nai-remit na yung 5% doon. Yes? Gawa natin lahat. Gawa natin lahat. Okay, kayang-kaya nyo na ba tumakbo? Sa Luneta? Ha? BICC, kaya nyo na, sir? Ha? Kaya nyo na? Yung mga nandito, kaya na? So, okay. Ito na ngayon, nalika na dito ka. So, umpisan na natin yung question and answer portion. Yung 5 natin, magiging finalist natin ngayon sa Miss Iboto Mo Contest.